Good morning guys, ayan, hello, I'm Daisy and welcome back sa aking channel. Today is May 15, so ayan, gusto ko lang i-share sa inyo yung naging experience ko nung nakita ko yung Aurora Borealis. So ayan, yun ay nung May 11, Saturday ng gabi, 12 AM. Ayan, alam na alam ko, saktong May 11 yun hindi ko makakalimutan yun. Kasi yun yung first time And tapos si ate, 15 years na siya sa Canada. 15 years na siya dito. Hindi pa niya nakita si Aurora. So kami, yan, ilang months na ba? 3 months na kami dito. Ayan, nakita namin si Aurora. So ganito yun guys. Excited. So ano na yan, gabi na yon, alas 12 na. Nagpapaantok na kami, nakahiya na kami. Tapos si ate, sabi niya, pumasok siya dun sa higaan namin. Sabi niya, Len, andyan si Aurora. So, naisip ko, pagkakasabi niya kasi, nandyan si Aurora. So, sa isip ko, baka may tao o may bisita. Yung pala, Northern Lights. Tapos, syempre, pumunta kami sa kwarto niya. Ayun, doon yung kwarto nila. Tapos silip kami ng silip doon. Hindi namin makita, hindi namin maaninag. Tapos tinry niyang patayin yung ilaw. Ayun, may nakita kaming konti. Pero hindi kami makontento Kaya pumunta kami dito, yan. Dito sa lugar na yan. Yan. Kaso may ilaw, ayun Saan ilaw? Ayun, may ilaw. Saan ba? Ilaw, yun yung ilaw. Ayan, may ilaw. Pag may ilaw kasi, hindi namin siya masyadong makita. Pero nakikita na namin siya. Ayan. Nakikita na namin doon sa langit na meron. So, tingin kami ng tingin. Hindi namin makita. So, ang ginawa namin, pumunta kami doon sa garage. So, tara. Papakita ko sa inyo yung eksaktong lugar kung saan namin siya nakita. So, ayan, nandito na kami. So, hanap kami ng hanap. So, dito pa lang, nakita na namin talaga yung ano niya, yung sa taas, no? Nakita na namin siya. Doon. Para siyang ano talaga, parang rainbow siya. Pero, ano kasi, ang lawak niya. Para siyang hindi mo siya ma-explain, pero napakalawak niya, tapos parang umiikot sila, tapos parang lalamunin, parang itatouch niya, ganun, parang nakakatakot din at the same time. Eto guys, ito yung isa sa mga spotted yan, sa taas niyan, lumabas yung malaking kulay pink na may purple. Yun yung nasa thumbnail natin. Ayan, insert natin yung aking kuha. Ay, hindi. Kuha pala ni ate yun. Picture niya. Siya nakapag-picture nun kasi hindi gumagana sa akin. Hindi gumagana yung phone ko. So, ayan. O, diba? Ayan yung eksaktong location kung saan namin siya nakita na napakalaki niya. Napaka-wide nung ano niya. Nung color niya, nung shape niya. Ay, grabe. Tapos yung isang spotted na medyo malaki yung image niya. Dito yun dito. Try natin kung saan makukuha. Ayan. Dito sa taas. Ayan, may araw Kita niya ba yung araw? Yan, lagay natin yan yung picture. Ayan, 'di ba? Ayan. Yung picture ko na yan, inedit ko na lang yan kasi nga frustrated ako dahil hindi ako nakapag-video. Ayan. Tapos, etong garage na to. Ito, sa kapitbahay na yan. Umabot kami dun. Kakahanap ng magandang spot. So, yan. Pinakita ko lang sa inyo kung saan namin siya nakita. At ang lamig. Today is negative. Ay, hindi. Positive 12 lang ngayon, pero ang lamig. Pero at least, kaya ko mag-t-shirt, diba? Ang sa Canadian. Canadian na ako. Charot. So, pasok na tayo. Lamig.
Hindi ko pala pinasok yung basura. Tapos na yata kunin. Ayan, tapos na. Pero andun pa yung recycle. Yung mga recycle yan. Kasi wala pa kaming blue cart eh. Sila din. So, i-ano na natin. Balik na natin sa kasi nakaharang sa paglalabas yung mga sasakyan. Tapos itong block nakuha na rin yata. Siyempre pag hindi pa. So okay. So yung green lang ang kinuha. So babalik pa yata si Manong truck driver. The garbage Manong driver. Babalikan na lang natin later. So ayan, balik tayo sa Aurora. Hindi pa tapos yung kwento ko na yan. Yeah, so si ate kasi, kaya gising pa siya nung time na yun. Nag-part-time siya. So yun ay nasa 12 AM na. So 12:15. Siguro mga 20 minutes, 15 minutes kami nandun sa labas. Nagpipicture. Naiinis na nga ako kasi hindi ko siya talaga mabidyohan. Kasi nga sabi nila, yun daw ay ultraviolet rays, light. So dapat pala talaga madilim siya. Kaya pala pag may dumadaan ng mga sasakyan, di ba may yun, may ilaw yun. Pag may ilaw, nawawala siya. O para siyang parang nakakamangha na takot siya sa ilaw, parang nagtatago siya sa dilim. Parang pinapakita na sa dilim, kahit sa dilim, meron ding magandang tanawin. 'Di ba? Parang may message si Lord na when you are in darkness, there is always a rainbow, a colorful one na magpapakita sa'yo. Kaya si Aurora, sa dilim siya nagpapakita. Parang may mensahe, basta something na may maganda yung message niya doon sa mga nakakita. Ayan. Si Bunso, yung kapatid ko, meron kasi siyang earphone. Kaya hindi kami naririnig. So, feeling ko tulog na siya. Kaya, hindi ko na rin siya ginising. Pero pag gising niya kinabukasan, ba't hindi niyo ako ginising? Sabi niya. Hindi ko tuloy nakita. Sayang, ang ganda. Hindi na rin namin kasi naalalang gisingin kasi natataranta kami kung paano namin i-capture si Aurora. Nabuti na lang nakapag-picture si ate. Kahit paano, di ba, may ebidensya siya. Saan ba ako? Ayan. Kahit paano may ebidensya siya na nakita namin. And, yun guys, kung gusto nyo pala siyang ma-monitor, sabi nga pala ng isang sikat na photography ng Aurora, si Chad Blakely, if I'm not mistaken, sabi niya, ang Aurora Borealis pala is 24/7, 24 hours, 365 days, meron. But, it doesn't mean na makikita mo siya 100%. So, nung time na yon, nung May 11, ang forecast dito, ayan, meron nga palang apps, no? Aurora Borealis app. Pwede kayo mag-download kung kayo ay nasa Canada. Yun. It doesn't mean, lagi palang meron na may Aurora Borealis, pero hindi make sure na makikita mo siya ng 100% or malakihan. Katulad nung naganap nung May 11. May 11, parang election lang sa atin, no? So, sabi niya, hindi siya 100% sure na makikita mo ng ganong kalawak, 100%. Kasi nung time na yon, nung May 11, ang forecast dito sa Alberta, sa Edmonton, ay 100% Aurora Borealis na makikita namin. Yun. Tapos yung oras niya, may oras siya nakalagay dun sa forecast ng makikita siya between 9 p.m. to 3 a.m. So, mahaba din yung oras na pwede mo siyang ma-witness. So, ayan guys, ito nga pala yung kanilang apps, no? Ayan, Aurora Forecast, ayan. Marami naman sa, siguro sa Android or sa iOS, pwede po kayong pumili dyan. Kasi dyan po nakikita kung magpapakita siya sa location nyo. Katulad namin dito. Tapos makikita rin dyan kung ilang percent siya
Yung para ready kayo. Yung iba kasi talaga ready sila. Nagpunta pa sila sa mga, ay kailan, yung nagpunta sila doon. Tapos, parang nakakainis nga rin kasi sobrang daming daw nagpunta doon. Tapos, yung liwanag ng mga sasakyan, parang naiinis sila kasi syempre si Aurora ayaw ng may liwanag. So, ang dami nila doon. Yun lang ang naging disadvantage nga kasi yung mga ilaw ng sasakyan. Nahihirapan sila i-capture si Aurora. Pero kasi maganda yung spot sa ganong lugar, yung mapores siya. So, ang dami ding nag-post nung May 11. So, hindi lang pala dito. So, meron din nakakita sa Germany, Scotland, Netherlands, and then sa Aurora, sa Toronto. Ang dami ding nag-post nung gabi na yun. Nakita rin nila si Aurora. So, ayan guys. Yun yung kwento natin ngayon. Ayun yung mga halaman nga pala namin. Yun yung si okra, ayan, may bulaklak na. Ayun. Kasi ngayon ay makulimlim na naman. Kasi pag, may araw, yan, pwede ko siya sana ilabas. Tapos, ayan, next time, papakita ko sa inyo yung mga aking pechay at yung mga lettuce dun sa basement. Ayan. So, ayan guys, thank you for watching and reaching this far, yan, sa pagkwento ko ng Aurora. Thank you for watching and see you to my next me. Mercy! Alabas Yin!